Ipangungutang ka raw ng agent sa ibang OLA para raw mabayaran mo yung mga utang mo sa kanila. Diba ang galing ng mindset nito mga to, mga walastik sa mga ginagawang pangmumudus talaga yung mga OLA agent na ito. Tara pag-usapan natin kung pwede ba talagang gawin ng mga OLA na yan na i-apply tayo ng ibang loan sa iba para sabihin nila na babayaran daw yung utang natin sa pamamagitan ng pag-apply sa ibang OLA. So welcome back mga ka-Johnny, itong yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. Ito yung Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So bago po lahat, maglalambing lang po ako. Pakipollow na lang po ang aking mga social media account, ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang wala. So yun, sinabi ko sa inyo kanina, kung pwede raw ba gawin ng mga agent yung mga ganyang klase ng modus na i-apply tayo ng iba sa mga OLA na ilo-loan nila para yung ilo-loan nila, yun ang kukunin nila pambayad doon sa kanila. Gagamitin yung ating pangalan, yung ating info, yung mga picture na ginamit natin sa kanila. Yun ang problema ron, di ba? Well, no doubt, kaya nilang gawin talaga yan. Kasi nga, di ba, pansinin ninyo, tayo nag-allow, nag-papa-access, napa-access natin sa kanila. Pasensya na, ngayon ako gumawa. At medyo nanonood sila kagabi. Ayun, medyo bad trip. May ibang tunog. At sa labas kasi tayo. Pasensya na talaga. Yun nga, pwede na lang gawin. Yung ganyan. Kasi nga yung mga contacts natin, nakukuha nga nila because sa pag-aalaw natin sa kanila. Tapos tayo mismo na nag-apply, may mga ibinigay na info, tulad ng ID, mga document na kailangan nila at kung ano-ano pa. Diba? Pwede na lang gamitin yan para i-apply sa kanila. And then, pag in-apply nila sa ibang loan, depende yan kung mga sister company sila. Pwede yung ganon. Kasi di ba may mga magkakapatid na OLA. Laging nakarang ginawa ko, yung Bene, tsaka Isibaro, tsaka yung ibang pwedeng kasabwat nila, maaaring ginagawa talaga. Kasi nga, kahit nga walang utang, kaya nilang gawa ng utang. Di ba? Po-front nila na meron kang transaction kahit wala. Isa yun sa mga pwedeng maging dahilan. Tapos sasabihin pa nila na may niloan kayo o may utang kayo sa akin, kailangan natin bayaran to, gagamitin natin yung info mo para mabayaran mo kami. Paano mababayaran yung yung utang doon sa OLA na ginawa ng agent, di ba? Ganito yun, umutang yung agent, ginamit yung info mo, ikaw na walang alam, ikaw ba magbabayad yan? Yung pera na kuha na didiretso sa kanila at hindi mo pa alam kung talagang pumasok yun sa apps ng OLA na hiniraman mo, di ba? Paano kung sa bulsa lang ng agent o sa GCash ng agent o sa e-wallet ng agent? Hindi ka sigurado, di ba? It means, sila yung may transaction yun, ginamit lang nila kayo. Kaya huwag kayong basta-basta papayag na gagawin nila. Kasi, data privacy rin niya, kasama yan. May paglabag talaga sila sa mga karapatan na pangtao na hindi naman dapat nila ginagawa. Pwede nyo i-reklamo yan sa NPC, tandaan nyo. At mga ganyan na pinagbabantaan kayo na utangin kayo sa iba, gagamitin info ninyo. At natatandaan nyo naman yung mga ulan na nahiraman nyo. Kunwari, alam nyo talaga yung may month kayo na may due date kayo. Pwede o possible na yan yung gumagawa sa inyo na ganyang klase ng harassments. Pwede nyo nang isipin yun. Pero mahirap pa rin naman kasi na wala kayong proof of evidence talaga na sila yon. Pero isipin nyo, yun lang naman yun. Ngayon, hulihin nyo lang naman yan kasabi nyo na, ganito gano'n, sige, magbabayad ako, pero sabihin nyo lagi. Mahirap yan kasi tinatanggi lagi nila kung anong ola sila, di ba? Ganyan ka, walastik yung mga yan. Maingat yung mga yan, sobrang tuso yung mga yan. Pero tandaan nyo, kapag ayaw na ibigay nila yung mga ola company nila na hinihingi ninyo, huwag nyo bayaran. Wala kayong babayaran kasi ayaw nila sabihin Tapos kung ginamit nila dyan sa mga pangmumudus nila sa ibang ola, alamin nyo kung ano yung mga kapatid na OLA nung nagsasabi siya. Kaya pag may, kunwari, dumating nga sample mo si Muka, tapos may dumating sa'yo galing kay Peso Bupay, o kaya kung ano yung sinasabi nila na ilulungan ka nila sa iba, tapos meron sa'yo maniningil bigla, di ba? Bigla may maniningil, sa'yo sabihin, tignan nyo yung mga transaction history ninyo sa GCash na kung kailan kayo huling nagbayad. And then, alam ko, sa mga ganyan, sa mga dragon loans, kasi di ba, kailangan kasi meron kayo reference number Alam ko pwedeng gawin yun. Nung dati kasi nagbabayad ako sa Digido,
binibigay ko yung reference number ko. Andun lang naman sa apps yan. Lagi yan naka. Kasi pag binubuksan mo yung apps, lagi nasa taas yan eh. Kasi ibabaw nung ating mga ating mga loan terms, nasa itaas lagi yan. Okay, tignan nyo sa details ninyo, sa profile. Dahil doon lagi ang katabi lang yan, kundi either sa utang natin, sa long term, sa doon sa reference ID, nasa mga profile natin, kunwari pangalan, tapos number natin, tapos sa baba niya, malamang doon lagi nakalagay yan. Yun ang mga naraalala ko sa pag-apply sa mga OLA. At kung saan mo makikita yung mga reference ID o mga reference number natin na ginagamit. Na maaaring possible na gamitin nila at kopyahin ninyo yun, at tandaan ninyo. Para kung sakasakali may gumagamit talaga ng reference number ninyo, maaaring matukoy kung ano yung mga gumagamit ng mga OLA na yan. Tapos i-apply tayo sa iba. Tapos bigla magugulat ka, may maniningil sa'yo, di ba? Sandamakmak na mga OLA. Biro mo, isa lang naman yung due date mo. Tapos magugulat ka, bigla may after a month o after 7 days, may maniningil sa'yo, iba-iba. Kaya sabi ko talaga yung mga yan, magkakapatid talaga, magkakasabot talaga yan. Tama talaga yung sinabi sa amin ng PNP na i-achieve nung nakarang nagpunta kami. Nung hindi ito yung last year pa. Talaga magkakamag-anak yan, mga yan. Usually, once na in-allow natin, pasok talaga sila sa iba't ibang mga OLA. Doon talaga sila bumabanat dyan eh. Kung nakuha na yung ating info, mga informasyon na dapat, lalo na kung may mga informasyon na mahalaga sa kanila, na maaaring maging alas nila panghawakan. Kunwari kayo teacher, may PRC license kayo. Yun, mga ganyan, medyo mga government employees kayo. Yan ang pinaka number 1 na tinatarget ng mga yan eh. Then kayo Google, syempre alam ko empleyado kayo ng City Hall, ng mga ahensya ng gobyerno, like yung mga importante, di ba? Yung mga alam niyo naman yung mga importante, kunwari secretary kayo, yung mayor, mga ganyan, o kaya nakahiram kayo talaga dyan, hindi sinasadya, kaya naman kayo man ay hindi nakahiram, tapos may nakuhang info sa inyo na mahalaga, kunwari may kaibigan nga ako rito sa lugar namin na naging biktima niyan, meron siya mga number sa sa barangay. Tinawagan talaga yung mga number na yun sa barangay, tapos kinuha niya lahat yun nung OLA, tapos pinagtatawagan lahat. Ngayon kinausap siya kung may kakilala siya, sinabi naman niya na wala. Tandaan nyo, huwag niyo sasabihin na meron din kayo. Kasi hindi nyo rin naman alam na kinukuha nila yan eh. Na hahack nila yung ating mga number. Yung mga number na nasa contacts natin. Kaya huwag nyo sabihin na meron kayo nahiram pero hindi kayo sigurado. Kasi baka mamaya, it's either totoo na maaaring nakuha nila pero hindi kayo sigurado kung yung OLA na yun yung gumawa. Ibig sabihin, yung OLA yun talaga yung gagawa pero hindi nyo alam kung anong OLA yun. Diba? Kasi syempre di mo pwede sabihin na may nahiram ako pero di ko alam na kinuha nila. Kaya sabihin mo yun na ipaliwanagin nyo at alam yung info na nakuha sa inyo kasi sabihin nung OLA agent dyan na hindi, nakuha namin doon sa naman, ginawa kayong garantor. Walang mamalay nyo ba? Hindi nyo mabinigay yung garantor, di ba? Tapos ngayon sasabihin, sisingilin din sila yun. Yun nga yun. Tapos pinapa-apply din sila. Maaaring gano'n, nagpapasahan din nila ng mga forward. Kaya minsan magugulat na lang kayo yung mga info natin na ibigay na rin doon sa ibang OLA. Tapos i-aalok na rin nila yan doon sa ibang mga contacts natin na nakukuha nila. Mag-aalok din yan doon ng mga online loans. Ganon yun. Tapos magiging biktima rin yung mga yun. Kumbaga lalagyan din nila ng utang yung mga yan kahit wala silang utang. At yun nga sinasabi ko sa inyo na pwede nila at possible nilang gawin kung sakasakaling makautang kayo diyan sa OLA at sasabihin nila na gagamitin nila para pang-apply at ipang-bayad doon sa mga OLA. Pero tandaan niyo maging alisto kayo, maging alerto kayo. Na kung talagang kayo may utang doon sa mga yun, alamin niyo kung anong OLA yung month na may due date kayo. Para medyo may ideya na kayo kung anong OLA yung nagsasabi ng ganyan na i-file kayo o i-apply kayo ng loan doon sa ibang OLA. So yun mga kajay, sana nakatuloy yung video ito. At hanggang sa muli, ito yung lingkod ka, Johnny Janitor TV, ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.